naman natin yung quality. So pagka talagang tama yung paggamit ng pera, makikita mo sa labas ng quality ng trabaho. Tama sir. May long-term plan po ba ang DPW in regard sa pagbibigay ng kalidad sa servisyo sa ating mga kansalahan? Well, ang sabi ng Pangulo, gamitin yung pera ng taong bayan sa tama, hindi yung ninanakaw. So, yun ang ginagawa natin ngayon. And itong EDSA, hopefully, kung magagawa natin sa EDSA, dapat magagawa natin to kahit saan. Kita naman natin yung quality. So, pagka talagang tama yung paggamit ng pera, makikita mo sa labas ng quality ng trabaho. Wala pa isang taon mula nang simula na ang bilyong pisong EDSA Road Reblocking Project, nagkaroon po ng bitak ang kalsada. Kabilang na yung bahaging tapos na ang rehabilitasyon. Okay, bago natin ituloy yung sinasabi ni Vince Dizon na kailangan gamitin daw yung pera, sabi ng Pangulo. Yon yung bago umpisahan yung EDSA na yung rehabilitation ng EDSA. Shout out muna tayo sa ating mga subscriber sa inyo pong lahat na mga kasama ko dito. Sabihin ko lang mga kasama kasi kung wala din kayo dito sa ating YouTube channel. Para kung kurento dito sa Bulanon pa, mag-isa lang ako dito. So maraming salamat po sa iyong suporta sa ating mga subscriber po na mga datihan, sa mga bagong dating at saka sa mga nandyan lang tahimik lang dyan na nanonood sa ating video sa lugar ko dyan sa Bohol. Shout out po sa inyo dyan sa mga kaisuunan diya. Magandang araw po sa inyong lahat. Happy Sunday sa lahat sa ating mga kababayan nanonood ngayon. Ang ganda ng alaga ko. Yung sinasabi ni Vince Dizon kanina, eto, may balita kahapon yung sa EDSA, naglubak-lubak ulit yung inayos nila. Ano nangyari? Akala ko hindi mapahiya ang Pangulo dito kaya Vince Dizon. Ang tindi ng mukha nito ni Vince Dizon talaga, no? Trabaho niya to, itong EDSA ngayon na nag-overlay, in-overlay yung asfalto dyan, na mayroong ilang phase ba yan ang ginagawa nila dyan? Phase 1, phase 2, ganun-ganun pa sila dyan Ang inuuna nila dyan paggawa, itong mula sa Rotunda, Pasay Rotunda hanggang dito sa may Orinse. At ito ngayon ang dahilan na dumaan ng ulan, hindi sinabi binaha dumaan lang yung ulan, lubak-lubak, kakahiya naman to si Vince Dizon. Sabi ko nga, balikan natin to si Vince Dizon dito. Ito na nga ngayon, ang kanyang trabaho dito. Hoy Vince Dizon, pag di mo ayusin yung trabaho mo, pilipit dila mo dito, ikaw gawin na may asfalto dyan sa dyan sa may EDSA na yan. Kakahiya naman tong mga to. Akala ko magaling na to, kaya utos ni Presidente to, na gamitin ang tama ng pera ng taong bayan. Saan to? Binubulsa mo to? Substandard pala to kasi naglubak-lubak ulit Bako-bako ulit ang EDSA At nagdulot parang matinding traffic. Pasok nga Vicky Morales at saka itong reporter dyan, yung reporter ng GMA7. Sige nga. Wala pang isang taon mula nang ayusin pero tad-tad agad ng lubak ang ilang bahagi ng EDSA. Ang mga bagong asfalto kasi nabakbak dahil sa ulan. Nakatutok si Oscar Oira live. Oscar. Yes, Vicky, wala masyadong pagbaha sa Metro Manila ngayong araw. Pero ang mga naging pag-ulan nito managdaang araw, nag-iwan ng ilang bakbak na kalsada sa EDSA. Matapos humupa ang mga pag-ulan sa Metro Manila ngayong linggo, ito ang bumungad sa mga motoristang dumaraan sa EDSA. Natadtad na naman ng lubak ang pangunahing lansangan ng Kamaynilaan. Sa bahagi ng EDSA Kalayaan southbound, kita ang malalalim na uka na puno pa ng tubig. Gayon din sa may busway sa may parting Estrella. Abala at posibleng peligroso sa mga motorista ang mga yan, lalo't mahigit 400,000 sasakyan ang dumaraan sa EDSA kada araw. Inabutan namin kanina ang mga taga-Department of Public Works and Highways na isa-isang tinatapalan ang mga lubak. Kaya di nadaanan ng mga bus ang bahaging ito ng busway hanggang sa may parting Buendia. Sinubukan namin silang kausapin pero di raw sila otorisadong magsalita. Pero bakit nga ba nauwi muli sa lubak ang ilang bahagi ng EDSA matapos ang ilang araw lang na pag-ulan? Yan ay kahit katatapos lang ng Phase 1 ng road reblocking ng EDSA kasama ang bahaging nakitaan namin ng lubak. Matatanda ang sinimulan niya noong bisperas ng Pasko noong nakaraang taon at ginastosan ng 1.2 bilyong piso.
Sinusubukan pa naming makuha ang panig ng DPWH ukol sa mga nasirang bahagi ng EDSA. Samantala, Vicky, dito sa kinaroroonan natin sa may EDSA southbound lane, partikular dito sa may bahagi ng Makati bago sumapit ng Rockwell, kapansin-pansing mabagal na ang daloy ng trapiko sa mga sandaling ito. Hindi pa rin nagagamit yung busway na gaya ng sinabi natin ay patuloy na kinukumpuni ng mga tauhan ng DPWH sa mga oras na ito. Anong masasabi mo to, Vince Dizon? Anong mo dito? Anong dahilan mo na naman dito? Ha? Porket ba ikaw ngayon ang DPWH secretary, wala kang nag-inspect sa mga lugar kung saan ang binabaha itong trabaho mo to talaga, ta? Ano ba itong ko? Trabaho mo talaga ito. Ito nangyari ngayon sa EDSA. Di ka nagpaliwanag dito, parehas lang kayo ng ibang mga congressman dyan na tinamaan ng mga lugar nila. Wala talagang paliwanag. Ikaw, di ka lumabas dito. Parang ng GMA? Ano ba ito? Akala ko matino na tong na to ngayon. Buti na lang na ito nangyari ngayon, hindi nyo na naman binintang sa kay Duterte. Ang masaklap nito pag ibintang nyo to sa kay Duterte, Kaba, ihilamos ko sa inyo yung asfalto na yan, Baka isama ko kayo dyan sa yan sa gawa dyan sa may EDSA na yan. Grabe to mamintang, tapos ngayon, trabaho niya hindi nagpapakita sa mga media. Pa-interview ka nga, Vince Dizon. Dito ka sa GMA mismo kasi ito yung parang may halo silang nainis dito sa EDSA na to. Nakakabuisit naman talaga Dadaan no yung mga bus diyan sa may mga busway. Naabala Parang parking lot yung EDSA ngayon diyan dahil nire-repair. Ano ba yan kagagawa lang nung yan, di ba? Ginawa lang yan nung December. Nung bago magpasko yan Ginawa, kung di ko nagkakamali. Pinilit nila yan na gagawin talaga. Ewan ko ba, magkano kaya ang kickback nito? Ilang bilyon yon? 1 bilyon mahigit, di ba? Magkano kaya ang kickback nito ni Marcos nito? Kasi yan ang sabi niya nung una, di ba? Presidente nung nag-utos sa kanya na gamitin niya ang pera ng taong bayan. Ginamit niyo na pera ng taong bayan. Ngayon, anong problema ngayon dyan? Ba't nabakbak na yan? Anong ginawa ninyo dyan? Dinikitan niyo yung bubble gum para Akala mo, nagsalita to dati sa band-aid ayaw daw nila yung band-aid solution lang dyan sa mga mga lubak-lubak dyan sa EDSA. Kailangan talaga pulido ang gawa. Pulido ba yung pagkagawa na yan, animal ka? Saan kaya ang pagmumukha nitong bulol na to? Ayusin mo to, Dizon. Tapos yung sa Davao, yung dike doon, pinasira mo din. Nananadya ka ba? Tapos pagka nakita sa ibang media, kaya nito, magpapriskon ka itong Lunes. O kaya, ayusin nyo to, tapos sabihin na naman, naman palusot nito. Parihas lang kayo talaga ng presidente mong wala talaga yung mapili ngayon itong mga napakasinungaling na talaga. Akala ko okay ka magtrabaho. Okay ka lang dito sa mga nagawa noon daw ng presidente. Ngayon, gawa mo na talaga to. Wala pa, imagine December ano pa lang ngayon, nasa pa lang, 9 na buwan pa lang kung bibilangin natin. Kasi papasok yung December, tapos ngayon, ay naku naman si Dizon, pambihira naman talagang buhay, talaga tong namumuno sa Pilipinas. Talagang mana-mana talaga kayo. Mga congressman, mga senador, itong mga cabinet secretary, itong presidente, unang-una. Ay nako naman ang mga baha ngayon dyan sa Metro Manila, grabe paglubog. Kanina nakita ko sa balita Las Piñas. Sa may banda dito sa Imus Cavite, Kawit Cavite. Mayroon din sa Cavite. Quezon City. Akala ko din nabahain ng Quezon City, lalo dyan sa may bandang Araneta. Kasi sabi ni Bongbong Marcos, pinalakihan na yung mga drainage system dyan sa may Araneta. Pero bakit itong Ruas District? Magkarugtong lang yan dyan Ruas District at saka Araneta. Pagbaba na lang ng ganun, Araneta na yan mula sa Ruas Ang bihira talaga itong mga kwarta talaga sa taong bayan. Kanya-kanya na lang kayo talagang pangulimbat, no? Ano yan? Planado nyo na talaga yan habang si Bongbong Marcos ang presidente.
Binubulsa nyo na, tatanggap na lang kayo ng malinis talaga galing sa taong bayan. Pampihira naman. Ayusin nyo naman trabaho nyo dyan, uy. Nung nakaraang administrasyon, grabe ang inyong pagkritika dito sa administrasyon ni dating Pangulong Duterte. Ngayon, kayo pa yung pinakamalaking utang ngayon sa ano dumaan presidente. Sus, Ginoo ko in town mo, oy. Ito si Dizon, kapag hindi ito umayos, dyan sarap to isama dyan sa pag-aspalto dyan sa EDSA. Nakatayo siya dyan, yung di na makakilos dyan, yung para nag-traffic na lang siya dyan sa gitna ng EDSA, sa may busway, para makita mo yung kakapal ng mukha nitong tao na to. Nakakagalit itong mga ginagawa ninyo kasi okay lang kayo pumuna noon. Trabaho nyo ngayon, di nyo nga inayos eh. Ikaw nanggaling ka sa DOTR. Tapos binilipat ka ito sa DPWH, ganun. Palpak ka pa din, palpak yung mga trabaho ninyo. Magsama na kayo ni Bongbong Marcos, puro kayo sablay, puro palpak, wala talagang Ay nako, itong flood control ngayon, ayaw na imbestigahan sa Senate Blue Ribbon Committee. Kasi nga, ipasa na lang dito sa ombudsman, palpak din. Sabay-sabay kayo nagkapalpakan dito sa Itong pagbabaha sa Metro Manila, hindi lang Metro Manila, no? Kung saan mang parte sa Pilipinas, na to sa inyo eh. Pinapakita na talaga sa sa taas na sobra kayong kakawatan. Itong taon na to, wala nga kayong wala kayong budget ng flood control. Ito na ngayon ang nangyari sa Metro Manila. Hindi lang Metro Manila, buong Pilipinas. Walang flood control ang budget ngayon. Di ngayon, naglutangan itong Metro Manila, naglutangan ito buong Pilipinas, di ba? Ito nasundan na itong vlog na to, La Union ni. Grabe. Lahat ng lugar sa buong Pilipinas, lubog sa baha. Naman. Tapos itong EDSA, wala ngang baha sa EDSA, pero bakit nabakbak yung pagka-asfalto dyan? Di substandard, ibig sabihin yan. Sabihin naman, imbestigahan ninyo yan. Oh, grabe ka bida-bida niyan. Pasaway talaga itong mga tao na ngayon sa gobyerno sa Pilipinas, no? Grabe na talaga kayo. Ang masabi ko lang dito talaga sa inyo, sobra kayong kapal ng mukha. Ang kawatan nyo talaga. Itong DPWH, wala talaga yung kahit sinong ilagay nyo dyan sa itong administrasyon ni Bongbong Marcos ngayon. Nangyari ba yan kay Kay Mark Villar? Puro lang kayo sinisilip yung mga project ni Mark Villar noon, pero hindi naman siguro dumaan din yung mga ganyan na 9 na buwan lang. Bakbak agad. Bilyon ang puhunan dyan sa gobyerno. Saan napunta yan? Bakit substandard yan? Bakit ninyo tinipid yan? Tinipid ninyo yan dahil para sa inyo yung ibang pera dyan. Ay nako naman. Sablay kayo. Palpak ang project mo, Vince Dizon, sa EDSA. Ano ba yan?